Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Angelica. Pero tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Angge. Tubong Bicol, pero kasalukuyang nangungupahan sa Maynila. Maaga akong naulila sa ama. Kaya naman ang Mama Florinda ko ang mag-isang nagtaguyod sa akin. Buti na lamang at solong anak lang ako. Hindi siya gaanong nahirapan, lalo na't pagtitinda ng mga ulam ang pinambuhay niya sa akin. Maliit lamang ang kinikita niya, kaya saktong-sakto lamang para sa pang-araw-araw namin at para sa pag-iipon niya ng pangmatrikula ko. Mataas ang paghanga at respeto ko kay Mama. Kitang-kita ko lahat ng hirap at sakripisyo niya para lamang magkaroon kami ng maayos na pamumuhay. Nagkanda-paso-paso na nga ang mga kamay niya, pero hindi siya nagpahinga ni minsan. Kasalanan ko rin dahil may kamahalan ang matrikula ko. Kaya naman bata pa lang ako, ay meron na akong matinding kagustuhan na ibalik kay Mama lahat ng mabubuting bagay na nagawa niya para sa akin. Gusto ko siyang magbuhay reyna balang araw. Yung wala siyang ibang gagawin kundi ang mamasyal at bilhin lahat ng kanyang naisin. Pero syempre, alam kong hindi ganun kadali ang lahat. Kaya naman kinailangan kong gumawa ng isang malaking desisyon alang-alang sa pagtupad sa mga plano ko para sa amin ni Mama. Angge, anong oras na? Hindi ka pa ba matutulog? Po, Ma? Kako, hindi ka pa ba matutulog? Lagpas hating gabi na. Oo nga po, no? Sige po, papatayin ko na po itong TV. Oh, ba't nakaupo ka pa dyan? Po? Eto na po, tatayo na. Teka nga, ayos ka lang ba, anak? Parang balisa ka na hindi ko maintindihan. May problema ba? Pansin ko nitong mga nakaraang araw dumadalas yung pagiging lutang mo. Lagi kitang nahuhuli na nakatitig sa kawalan. Kala mo ba? Napapansin niyo pa po yun? Ang totoo po niyan, Ma, meron nga po akong maliit na pinoproblema. Maliit na pinoproblema? Maliit ka mo samantalang ilang araw ka nang wala sa sarili mo. Mukha naman hong maliit na problema lang talaga. Ma... Huwag mong sabihin buntis ka. Ma naman! Wala nga akong boyfriend mabubuntis pa ako. Pamalay ko ba kung nilapitan ka ng tukso at naging mahina ka? Hindi po, Ma. Wala pong ganun. O ano nga? Iniisip ko lang ho, paano ko maayos na makapagpapaalam sa inyo? Ano bang ipagpapaalam mo? Ma, makinig po muna kayo sa sasabihin ko, ha? Ma, naisip ko pong manirahan na muna sa Maynila. Manirahan? Kasi Ma, nandun yung mga malalaking kumpanya Ma na pwede kong pasukan. Dito kasi sa atin, bilang sa mga daliri sa kamay yung magagandang kumpanya.
At hindi sila hiring. Ang dami-dami kong kakumpetensya. At tingin mo sa Maynila wala? Mas marami doon pihado, pero mas maraming kumpanya rin ang pwede kong pagpilian. Ma, yung iba ko kasi mga kaklase kung saan-saan na napunta. Ako na lang yata ang naiwan dito. Asus, Angge. Daan-daan kayong nagtapos sa kolehiyo nyo. Tingin mo lahat yun nagpunta ng Maynila? Imposible naman yun. Pero ang punto ko, Ma, wala dito sa lugar natin ang oportunidad na hinahanap-hanap ko. Minamaliit mo ba ang lugar natin? Hindi ko po sa minamaliit. O baka mamaya gusto mo lang na mapalayo ka sa akin para magawa mo na lahat ng gusto mo ngayong nakapagtapos ka na. Mama naman, bakit ba ganyan agad ang tingin niyo sa akin? Bakit parang naging masamang anak na ako sa paningin niyo? Samantalang ang gusto ko lang naman humanap na magandang trabaho. Hindi naman po para magpakasaya, magbisyo o bumarkada. Parang hindi niyo naman ako kilala, Mama Kilala kita. Alam kong madali kang madala ng tukso. Ma! Mali ba ako? Ikaw ata ang hindi nakakakilala sa sarili mo, Angge. Basta dito ka lang, hindi ka aalis. Kung gusto mo, bukas na bukas din ako na ang magpapasa ng resume mo sa iba't ibang kumpanya. Grabe. Akala ko makukuha ko yung suporta niyo. Hindi ko akalaing pagkatapos ko mag-aral ng ilang taon, kayo pa palang puputol sa mga pangarap ko. Anong sabi mo? Lalabas na po muna ako. Ay, hoy, Angge! Hoy! Bumalik ka rito at this oras na ng gabi. Kita mo na. Ayan. Yan ang sinasabi ko Nakakainis. Angge! Angge? Si Mama naman. Nagulat ako dun, ha? Angge! Ma? Bakit po, Ma? Pwede ba kitang makausap? Opo. Sige, pasok po kayo. Maupo ka rito sa tabi ko. Opo. Bale. Ma, sorry. Oh, Sorry makagabi. Sorry po sinagot-sagot ko kayo. Sorry Ma, hindi ko po sinasadya. Sorry po talaga. Hindi na po mauulit. Sorry po talaga, Mama. Sorry. pasensya ka na rin sa akin, nak, ha? Maski ako natauhan din. Alam ko namang wala kang gagawing kalokohan na kung ano man. Mabait kang bata, masunurin, matalino, at kahit kailan hindi mo pinasakit ang ulo ko. Kaya lang sadyang nagulat lang ako sa sinabi mo. Medyo nasaktan. Dahil lang mangyayari, iiwan mo na akong mag-isa dito. Hindi mo man lang ako sinama sa plano mo. Ayos lang din naman sa akin ang manirahan sa Maynila. Mama, sorry kasi po. Pero nak, nauunawaan ko na ang gusto mong gawin. Alam kong gusto mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa. At bilang magulang mo dapat suportahan kita. Dapat magtiwala ako sa pagpapalaki ko sa'yo. Ma, hindi. Tama ka naman Mali na iiwan kita ditong Angge. mag-isa. May sarili kang buhay. At dapat lang matutuhan mo ano ang tunay na mundo sa labas ng bahay natin. Sa labas ng lugar na kinalakihan mo. Oo, matanda na ako pero sa totoo lang malayo pa ako sa uugod-ugod. Magsi-50 anyos pa nga lang ako nagulat lang ako sa sinabi mo kagabi kaya medyo inuna ko ang nararamdaman ko. Hindi, Ma. Kasalanan ko naman po talaga. Angelica, nak, makinig ka ha. Kung sa tingin mo, nasa Maynila ang magandang kinabukasan na gusto mong maatim, sige lang. Pumapayag na akong umalis ka. Po? Basta ipangako mo lang na hindi mo pababayaan ang sarili mo. Totoo po ba yan, Ma? Pumapayag ka talaga? Oo nga. Baka naman pumapayag ka lang pero masama yung loob mo. Kung ganun lang din naman, Ma, wag na po. Siyempre, mas importante sa akin yung nararamdaman niyo. Magtrabaho ka lang. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Mag-ipon ka ng pera.
Hindi yung kada sweldo mo waldas dito, waldas dyan. Ma, syempre hindi ko po gagawin yun. Pangarap ko po kayang yumaman. As in yung mayaman na kayang bumili ng bahay at lupa. Bakit ka pa bibili ng bahay at lupa Meron naman tayo. Pinaghirapan namin ng papa mo itong bahay para sa'yo. Hindi ka lakihan pero kahit kailan, hindi ka na mawawalan ng tirahan. Alam ko naman po yun, Ma. Pero kayo na rin po ang nagsabi. Pinaghirapan nyo ni Papa tong bahay. Kaya hindi ko pwedeng basta na lang angkinin to. Bakit ba naman hindi? Anak ka namin. Pero alam nyo kung ano talaga ang numero uno kong pangarap, Ma? Yung mailibot kita sa buong mundo. Gusto ko makita mo lahat ng magagandang lugar na pinapanood lang natin sa TV. At para magawa ko yun, kailangan marami akong pera. Kaya Ma, pangako, hinding-hindi ko sisirain ang tiwala nyo sa akin. Tutuparin ko lahat ng mga sinabi ko. At darating yung araw, tandaan nyo to, Ma ha, darating ang araw, masasabi mo sa sarili mong napakaswerte mo at ako ang naging anak mo. Tony, sa totoo lang, mabigat sa loob kong iwan si Mama sa probinsya. Takot na takot akong mawalay sa kanya dahil sanay akong lagi siyang nasa tabi ko. Malaki ang pagbabagong nangyari sa aking buhay. Totoo nga na mahirap ang buhay sa Maynila. Tila lahat ng tao ay naguunahan sa pag-angat sa buhay. Buti na lang, natanggap ako sa isang malaking kumpanya. Pero napakahirap ng trabaho ko. Puro mga papeles ang nasa lamesa ko at marami akong kakumpetensya. Gayunman, masaya naman ako sa aking trabaho. Bukod sa mataas, magpasweldo, gusto ko rin ang aking ginagawa. Pero kapalit nito ay kulang sa pahinga at oras para kay Mama. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan na 2 taon na ang lumipas. Yung pangako kong 1 beses kada buwan na pag-uwi kay Mama ay naging kada 2 o 3 buwan. Umikot kasi ang mundo ko sa Maynila at takot akong umuwi sa amin sa Bicol dahil pakiramdam ko malaki ang mawawala sa akin. Angelica! Ma! Namiss kita, anak. Ako rin, Ma. Miss kita. Ay, eto po pala si Rafael, Ma. Magandang araw ho, Ma'am Florinda. Ay, ano ba yan? Anong Ma'am Florinda? Tita Flora na lang. Ay. Masyado ka namang formal, ho. Pasensya na ho, tita. Kinakabahan ho kasi ako eh. Unang beses ko kayong makilala eh. Ay, ano ka ba? Huwag kang kabahan. Hindi naman ako istrikta tulad ng ibang magulang. Boyfriend ka ng anak ko, kaya welcome na welcome ka dito. Pasok kayo. Pasok. Salamat po. Eto, tignan mo to. Bagong tayo lang tong restaurant pero may garden sa likod. Alfresco dine-in ganyan. Maganda naman yung view, di ba? Oo, maganda. Tsaka medyo malaki, no? Ilang ba kasya dyan? Pwede ba 50 katao? Well, mukhang higit pa dun. Eto pa. Angge, may kape ka na ba? Gusto mo ipagtimpla kita? Meron na, Ma. Kaya lang ubos na eh. Pwede pa-refill na lang po. Ay, sige. Akin na. Pero feeling ko, babe, kasya yung 70 to 100 guests dyan. Hindi ba parang sobrang luwag naman nun? Malaki bayad panigurado para sa dapat 50 katao lang. Mamaya, malalaman natin yun. Pagkumparahin natin dun sa una nating nakita on the way dito. May nahanap ka pa bang iba? Nako, ito na yung kape mo. Thank you, Ma. Meron pa akong 2 nakita. Wait lang. Garden o indoor? Isang may garden, isang totally indoor. Mukhang abala kayo Kadarating nyo pa lang dito trabaho na agad ang pinag-uusapan ninyo. Hindi trabaho to, Ma. Naghahanap kasi kami ng venue para sa kasal ng kapatid ni Rafael. Ay, talaga ba? Naku, congratulations sa kapatid mo. Babae ba o lalaki? Babae po, ate ko po. Nako,
Congrats ka mo, ha? Thank you po. Sabihin ko po sa kanya. Ma, buhay pa naman yung resort kung saan kinasal yung pinsan kong si Cheska, di ba? Si Cheska? Yung resort? Oo. Oo naman. Okay, good. Oh babe, isama na natin yung sinasabi kong resort sa'yo kanina. Daanan natin, ha? Sige, okay. Total, marami naman pala tayong pupuntahan. Siguro dapat umalis na tayo. Baka gabihin tayo niyan sa daan eh. Oo nga. O sige, tara. Akit ka nga sa kwarto ko, pakikuha yung shoulder bag kong itim. Okay. Sige. Excuse me lang po, tita. Ma, ligpit ko na tong kinainan namin, ha? Aalis kayo? Opo, ma. Meron kaming 4 na lugar na kailangan tignan eh. Para nga dun sa kasal ng kapatid ni Raf. Ngayon na? Aalis na kayo kaagad? Opo, sana. Kadarating nyo pa lang. Hindi nyo pa nga tapos yung agahan nyo. At saka, anong oras ba kayo makakabalik? Magluluto sana ako ng masarap na tanghalian. Marami akong biniling sariwang isda kaninang madaling araw. Nako, sa hapunan mo na lang lutuin, ma. Uuwi na rin kasi kami ni Rafael sa Maynila bukas ng gabi. Baka wala na kaming oras para tignan yung mga nilista kong venue. Nak, para mo namang sinabing umuwi kayo dito sa atin para lang puntahan yung mga sinasabi mong lugar. Akala ko pa man din umuwi ka para bisitahin ako. Naman. Siyempre, kasama na rin yun. Ngayong araw lang kami aalis ni Rafael. Bukas buong araw kaming nandito. Gusto lang kasi naming makatulong sa kapatid ni Rafael. Ilang beses ko kasing binida dun tong lugar natin tsaka yung mga karatig bayan. Nag-e-expect sila na makukunan namin ng video yung mga nasa listahan ko. Sorry ma ha, promise. Bibilisan namin bumiyahe. Angge. Gising na, anak. 11:30 na ng umaga. Nakapagluto na ako ng tanghalian. Dinagdagan ko ng isa pang ulam yung 2 putaheng niluto ko kagabi. Ma, inaantok pa ako. Ano? Hindi ka na naman makakakain? Bakit naman kasi madaling araw na kayo nakauwi? Mag-isa lang akong kumain ng mga niluto ko. Nagpakapagod pa ako. Yung pala, mag-isa lang din akong kakain. Ma, huwag ka na magalit. Hindi ko naman kasi akalaing napakalayo ng pagitan ng mga venue na pinuntahan namin eh. Bakit pa naman kasi sinabay mo pa yung lakad nyo sa pag-uwi mo dito? Sana naglaan kayo ng ibang araw. Ang tagal kitang hindi nakasama, Angge. Kulang-kulang 3 buwan. 2 araw na nga lang nilaan mo para sa akin. Binawasan mo pa ng isa. Ito namang Rafael mo. Kahapon ko lang nakilala. Abat, bumingo na sa akin. Naman. Alam naman niya na matagal tayong hindi nagkita. Tapos hindi man lang nahiya. Hindi man lang nagpresenta na, Angge, sa susunod na araw na lang tayo umalis. Kawawa naman ang mama mo. Naman. Huwag mo na sisihin si Rafael. Ako naman yung nagdesisyon ng lahat eh. Ay, sinisisi talaga kita. Akalain mo yun? Ako ang nagsakripisyo para sa mga taong hindi ko naman kaano-ano. Sobra ka naman magsalita, ma. Ikaw ang sobra, Angge. Sobra ka na sa akin. Nakakasama ka na ng loob. Halos araw-araw na nga kayong magkasama niyang boyfriend mo. Tapos itong 2 araw, hindi mo maibigay-bigay sa akin. Sabi mo, itong buong araw sasamahan mo ko. Anong oras mo pa balak bumangon? Kapag 5:00 na ng hapon at oras na para bumiyahe kayo pabalik ng Maynila. Ma. Sana pala hindi ka na lang umuwi kung ganito lang din naman ang gagawin mo sa akin. Galing-galing mong mga ako. Pero ni isa wala kang tinupad. Ang mabuti pa, huwag mo nang hintayin magdilim. Bumalik na kayo ni Rafael sa Maynila. Total naman, taga doon ka na, hindi ba? Tony, hindi ko intensyon na saktan ang damdamin ni Mama.
Nasanay lang siguro ako na laging pinagsasabay ang mga kailangan kong gawin. Humingi naman ako ng tawad agad, pati na rin ang boyfriend kong si Rafael. At para makabawi kay mama, sinubukan kong umuwi kada buwan. Pero hindi ko rin ito napanindigan. Nakakapagod din kasi ang biyahe. Bus lamang ang aking sinasakyan dahil masyado akong kuripot para gumastos sa eroplano. Wala namang silbi kung si mama ang bibiyahe para makita ako dahil rumerenta lang ako ng kwarto sa bahay ng isa kong kaibigan at hindi ko rin siya maaasikaso ng maayos. Tony, alam kong sa opinyon ng iba ay puro na lamang ako palusot. Pero pawang katotohanan lamang ang aking sinasabi. Maiintindihan niyo lamang ako kapag kayo ang nasa aking posisyon. Gigil ako masyado noon sa aking karera sa buhay dahil hindi na bumabata si mama. Ayokong paghintayin siya ng matagal. Gusto kong malakas pa siya kapag nilibot namin ang buong mundo. Tony, lumipas pa ang ilang taon. Sa wakas ay na-promote din ako sa trabaho. Sobrang saya ko noon dahil mas malaki na ang naibibigay kong allowance ni mama. At lumaki rin ang nailalagay ko sa aking ipon sa bangko. Akala ko noon, pwede na akong magpahinga ng kaunti. Kaya lang sa pagtaas ng aking posisyon ay siya ring pagdami ng aking responsibilidad. Ang mahirap pa noon, nagkaroon ng sakit sa puso si mama. Muntik na siyang ma-stroke. Buti na lang at agad itong nakita. Manageable naman daw, pero kailangan bantayan. At mula nang magkasakit si mama, panay na ang pagpapapansin niya sa akin. Emma, ano raw sabi ng doktor? Ayun na nga. Buti raw maaga nakita yung problema. Dahil kung hindi, naku, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Sabi ko naman sa inyo, ma, dito na kayo tumira. Ay, ayoko. Lalo akong magkakasakit dyan. Puro sasakyan, masikip. Sobrang dami ng tao. 0.4. Di tulad dito, sariwa ang hangin. Maraming magagandang tanawin. Dyan, puro building lang. Eh, nak, kailan ka ba makakauwi? 6.7. Parang may kulang dito. Ano yun, nak? Hindi ma. Wala. May binabasa lang ako. Eh, kailan ka nga makakauwi? Di ko sigurado, may. Pagkatapos siguro ng quarter na to. Ano? Eh, di may isang buwan pa? Parang mga ganon, ma. Anggay naman. Alam mo namang may sakit ako. Eh, di ka man lang ba pwedeng magbakasyon sandali? Alagaan mo naman itong nanay mo. Ay, naku, ma. Sinasabi ko na nga sa'yo na ikukuha kita na makakasama dyan sa bahay, di ba? Mamimili ka lang, kasambahay, caregiver. O gusto mo yung nurse talaga? Hindi naman ako baldado, Angge. Eh, magastos yung mga yan. Magastos talaga. Eh, bakit pa gagastos kung may anak naman ako? Hindi pa nga kasi ako makakauwi, ma. Kahit may sakit ako? Ma, ikaw na mismo nagsabi, hindi ka baldado. Aba, at talagang hihintayin mo pang mangyari yun saka mo maiisipang umuwi. Ma, hindi sa ganun. Ang sinasabi ko lang syempre, kailangan nasa ayos yung mga prioridad kong gawin. Ano ka mo? Nasa ayos ang... Angelica, sinasabi mo bang wala ako sa prioridad mo? Ma, kalma. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagbago ka na talaga. Hindi na kita kilala. Ma, hindi nga kasi... Hello? Hello, ma? Hala, pinapaan ako. Teka nga, tawagan ko ulit.
telepono. Bakit ka pa tumawag ulit? Hindi mo naman ako prioridad, di ba? Diyan ka na sa trabaho mo at sa boyfriend mo. Oh, bakit naman nadamay pa si Rafael sa usapan? Hindi naman siya... Hello? Tinapana na... Teka nga. Ang kulit mo! Ma! Tawag ka ng tawag. Ayaw na kitang makausap. Huwag kang mag-alala, matanda na ako. Hindi na rin ako magtatagal sa mundo. Malapit na akong mamatay. Kaya magiging masaya ka na. My God, Ma! Ano ba naman... Ma, ha? Napipikon na ako sa'yo. Huwag mo na akong tawagan, Angelica. Ma, pwedeng kumalma ka muna? Para kang tumatanda ng paurong. Ikaw naman masyado kang pasulong. Yung utak mo laging nasa hinaharap. Hindi mo na napapansin yung mga bagay na dapat ay pinapahalagahan mo. Kaya uulitin ko, Angelica, huwag mo na lang akong tawagan. Total, hindi naman kita makausap ng maayos. Ma! Talaga tong si Mama. Ang sakit sa ulo. Stress na nga ako dito. Dumagdag pa talaga. Lagi na lang ako mali. Lagi na lang ako may ginagawang masama. Galing! Galing talaga. Hello? Tita Gina, Oh, Angge. Napatawag ka. kumusta po si Mama? Maayos naman. Natutulog na. Hindi ba na high blood kanina? High blood? Ay, hindi naman. Bakit, anak? Ewan ko ho eh. Nagtampo na naman. Nananahimik ako tapos biglang kung ano-ano ang sinabi. Anyway, tita, sinend ko na pala sa bank account mo yung pambili ng mga gamot ni Mama para sa buwan na to. Pati na rin yung pang grocery. Nag-send ako ng screenshot ng bank transfer. Ay, ganun ba? Sige, sige. Ay, salamat anak ha. Sakto pang hanggang bukas na lang tong mga gamot ni ate dito eh. Kaya lang anak, Angge. Po, tita, may kailangan pa ho ba kayo? Hindi, wala naman. Kaya lang naisip ko lang. Bakit pinapadaan mo pa sa akin yung mga pinapadala mong pera? Bakit hindi ikaw mismong magbigay sa mama mo? Wala naman pong online banking si Mama eh. Bakit hindi ka umuwi dito at dalawin naman ang mama mo? Tita, alam niyo naman pong napakalayo ng lugar natin. Yun lang ba ang dahilan? Tsaka, nakakapagod tita eh. Ano ka mo? Nakakapagod, hindi lang yung biyahe. Kundi pag nandyan ako, ang daming gustong gawin ni Mama palagi. Hindi siya mapakali, hindi mapirme. Yung gusto ko sanang matulog at magpahinga ng maigi, pero mamasamain pa ni Mama. Gusto non-stop kwentuhan. Madalas, paulit-ulit kami ng pinag-uusapan. Basta tita, nakakapagod. Lalo pa ngayon na nagkasakit siya. Extra arte, extra matampuhin. Ang daming hiling tapos pag hindi mo na pagbigyan, naku, raratratin ka na ng pangungonsensya. Kaya mahirap pag nagkakasakit yang si Mama eh. Bawal humindi. Alam niyo naman yun, di ba tita? Nauunawaan ko naman yung sentimiento mo, Angge. Pero hindi ko rin naman masisisi ang mama mo kung madalas nagpapapansin siya sa'yo. Kasi Angge, daig ka pa ng multo kung magparamdam dito sa atin. Alam kong malayo itong lugar natin, pero ganyan ba katindi ang trabaho mo at wala kang oras para magbakasyon dito o dumalaw man lang sa mama mo? Tita, ang hirap po kasing ipaliwanag eh. At yun ang hindi maintindihan ni Mama. Palibhasa, hindi niya naranasan magtrabaho sa isang malaking kumpanya. Akala niya Lunes hanggang Biyernes lang ang trabaho. Hindi na ganun sa panahon ngayon. Kaya, tita, alam kong kampi kayo kay Mama. Pero kayo na ho sanang magpaliwanag sa kanya. Kamo, puno ng pagsubok ang buhay ng anak niya. Kaya sana, lawakan pa niyang pang-intindi. Dahil para rin naman sa amin lahat ng ginagawa ko.
Totoo nga ang kwento sa akin ng mga kaibigan ko na kapag nagkakaedad na ang ating mga magulang, doon na rin sila nagiging makulit at sensitibo. Maraming beses na kaming nagbangayan ni mama sa telepono. Laging nag-uumpisa ng away si mama. At katakot-takot na sorry pa ang kailangan kong gawin bago humupa ang galit niya sa akin. At aaminin ko, naiinis ako kay mama dahil ang hilig niyang gumawa ng problema. Imbis na magaan ang loob ko habang naghahanap buhay, nahahati ang atensyon ko sa trabaho at sa pag-aalala sa kanya. Simple lang naman ang kahilingan ko noon, Tony. Gusto ko lang bigyan ako ni mama ng panatag na kalooban para naman hindi nagkanda patong-patong ang mga iniisip ko. Ma, Angelica, ikaw ba talaga yan? O baka aparisyon lang kita? Malapit na ba akong kunin ng Diyos? ma, hindi nakakatuwa ha. Mukhang totoo ka nga. Ma, pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan? Ano bang ginagawa mo dito? Nagtanong pa kayo. Eh kayo tong may ginawa kaya ako napilitang umuwi dito sa atin nang wala sa oras. Napilitan? Tawag ng tawag si Tita Gina. Nangungonsensya pa. Eh buti na konsyensya ka. Ma naman. Bakit ba kung umasta kayo ay akala nyo napakasama akong anak, ha? Nagtatrabaho lang ako na maigi, ma. Nagsusumikap akong makamit yung mga pangarap ko. Pero nahihirapan ako lalo na nitong mga nakaraang buwan. Nahihirapan? Oo, kasi wala na kayong ibang ginawa kundi dumagdag sa iisipin ko. Angelica, Gaya kahapon. Sabi ni Tita Gina, nagbilad kayo sa initan. Tanghaling tapat kung ano-anong ginagawa nyo sa may bakura natin. Kaya ayun, sumama ang pakiramdam nyo. Nadala kayo sa ospital. Ano bang gusto nyo patunayan, ma? ano? Nananadya kayo eh. Angelica, hindi ko gusto yung paraan mo ng pagsasalita sa akin. Totoo naman, ma eh. Kung ano-anong ginagawa nyo para magpapansin. Para mapilitan akong umuwi dito. Hindi nyo na naisip na hindi ko naman ginustong baliwalain kayo. Siyempre gusto ko rin kayo makasama. Kaya lang, ma, iba na yung panahon ngayon. Ang dami kong problema kung alam nyo lang. Pagod na din yung katawan at isipan ko. Kayo, atensyon lang ang kailangan nyo. Ako matinding pahinga, ma. Bakit hindi ka magpahinga? Magpahinga ka dito. Kasi nga hindi pwede, ma. Sa mundong pinasok ko, bawal akong magpahinga. Marami ang mawawala sa akin kapag tumigil ako sa pagtatrabaho. Kahit isang araw pa yan o ilang oras lang, pagbabayaran ko rin yung pahinga ko. Eh di umalis ka dyan sa trabaho mo. Humanap ka ng mas makatao. Ay, ang daling sabihin, ma. Sana kung isang pitik lang pwede na akong kumawala. Pero hindi ganun yun, May. Pinaghirapan kong makuha yung posisyon ko ngayon. Hindi ko pwedeng basta nalang bitiwan. At pag ginawa ko yun, paano ka? O, paano tayo? Anong paano ko? Paano ko magpapa-ospital? Paano yung pambili ng gamot mo? Paano pambayad mo sa amilyar nitong bahay at lupa? Yung pagkain, bayad sa kuryente at tubig. Kayo na rin ang nagsabi, di ba, na hindi masasalo ng pensyon nyo lahat ng yun. Kaya ginagawa ko ang lahat, ma. Ginagawa ko ang lahat para sa inyo. Para sa akin daw. Para sa inyo yun! Para mabawasan yung mga iniisip nyo. Para matupad ko yung mga pangako ko sa inyo. At sana maintindihan nyo naman, ma, na kaya ako nagkukumahog dahil hindi ka na bumabata. Kailan mo pa malilibot ang buong mundo? Sige nga, kapag hindi ka na makalakad, kapag uugod-ugod ka na at nananakit na yung katawan nyo. Angelica, kung ang kapalit ng mga pangako mo ay ang pagbabaliwala mo sa akin, di bale na lang. Hindi ko kailangang libutin ang buong mundo. Wala akong pakialam doon. Kasi tama ka, anak. Hindi na ako bumabata. Pero sinong may sabi sa'yo na aabutan ko pa lahat ng mga pangako mo? Paano kung bukas makalawa wala na ako? Hindi man nananakit ang katawan ko ngayon. Pero bugbog na ang puso ko sa sama ng loob.
Gusto mong intindihin kita. Pero sana ako rin maintindihan mo. Ayoko ng pera mo, Angelica. Ang tanging gusto ko lang ay yung makasama ka. Tony, noong mga panahon na yun, nagagawa ko namang umuwi sa amin isang beses sa isang buwan. Habang tumatagal, ay mas lalong naging mapaghanap si Mama. Sa puntong yun ay napaisip na rin ako sa mga naging desisyon ko sa aking buhay. Maraming beses kong tinanong ang sarili ko kung para saan pa ba ang mga ginagawa ko. Alam ko naman na malaki ang pagkukulang ko kay Mama. Pero naniniwala kasi ako na makakabawi ako sa kanya kapag narating ko na ang gusto kong marating. Siya lang itong hindi nauunawaan ang gusto kong mangyari. Hindi niya alam na sasaktan din ako sa tuwing hindi ko na ibibigay sa kanya ang lagi niyang hiling sa akin. At yun ay ang makasama ako. Tony, nilakihan ko ang perang pinapadala ko para kay Mama. Pati si Tita Gina, binibigyan ko rin ng pakonsuelo. Bukod sa pera, madalas din akong magpadala ng kung ano-anong regalo. Hindi lang kay Mama, kundi pati na rin kay Tita Gina at sa pamilya niya. Maaari itong matawag na suhol. Sa isip ko kasi, baka sakaling makatulong yun para mas lalo silang magmalasakit kay Mama. Minsan naman, umu-order ako ng pagkain online at pinapadala ko sa bahay. Nagugulat na lang si Mama at naroon na ang mga iba pa naming kamag-anak para makikain. Lahat ng mga pwede kong gawin, ginawa ko na basta abot kaya ng bulsa. Dinaan ko sa material na bagay ang aking ina. Umaasa ako na sa ganung paraan ay hindi na niya maisip na isa akong masamang anak. Uy, ayos ka lang ba? Pangatlong hikab mo na yan ah. Ikaw to nagaya sa akin kumain ng agahan sa labas pero ikaw pa tong napilitang bumangon sa kama. O baka naman nabuburyo ka na nakasama mo ko. Sira. Pasensya na. Alam mo namang kulang ako sa tulog eh. Oo, iba sabi ko sa'yo, 11:00 ng gabi bitiwan mo na lahat ng mga ginagawa mo, humiga ka na sa kama. Oh, may tumatawag sa'yo. Oo nga no. Si Tita Gina. Bakit di mo sasagutin? Tatawagan ko na lang siya mamaya. Kapapadala ko lang kasi ng pera kanina. Alam ko na kung anong sasabihin niya. Kesyo bakit hindi ako umuwi, bakit hindi ko tawagan si Mama. Ganyan yan si Tita Gina. Lagi akong pinungungunahan. Isa pakialamera pa nga eh. Alam mo, pati tuloy ako nagigilty. Saan naman? Kasi baka iniisip nila, ako yung masamang impluensya sa'yo. Kaya mukhang nalimutan mo na yung mama mo. Huwag mong isipin yan. Oh, bakit sa akin naman tumatawag si Tita Gina mo? Babe, baka emergency to. Akin na nga. Hello, Tita. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono mo? Tita? Bakit po? Ang mama mo wala na. Wala na ang mama mo. Nandito kami sa ospital. Patay na si Florinda. Patay na ang mama mo. Tita? Tita, totoo ba yan? Hindi magandang biro yan, Tita, ha? Hindi ako nagbibiro. Bakit ko gagawin biro ang kamatayan? Wala na ang mama mo, Angge. Uwi ka na dito. Ngayon na. Wala akong pakialam kung wala ka dyan. Pag hindi ka umuwi dito, huwag ka na magpapakita sa amin kahit kailan. Kahit kailan. Babe? Bakit? Anong problema? Oh, teka, nahihilo ka ba?
Anong problema? Anong sabi ng tita mo? Raf, si Mama. Bakit? Si Mama. Ano nangyari? Patay na daw si Mama. Babe! Patay na si Mama, Raf. Patay na si Mama. Excuse me, sir. May problema po ba? Kailangan niyo po ba ng tulong? No, it's okay. Babe, halika na. Doon tayo sa labas. Halika. Tita Gina, tita si Mama. Buti nandito ka na. Marami kang kailangan pirmahan dun Tita, sa... anong nangyari? Anong nangyari kay Mama? Ano ba to? Hindi ko alam, sa totoo lang. Kaninang umaga nung pagpasok ko sa bahay niyo, nakita ko na lang siyang nakahandusay sa sahig. Akala ko nawalan lang ng malay, pero wala. Ayaw na niyang magising. Inulapog ko talaga lahat para madala si Florinda sa ospital, pero wala na. Ilang oras na raw walang buhay ang mama mo. Paano naman nangyari yun, tita? Diba, dapat nakabantay kayo sa kanya? Kaya nga ako nag-aabot ng pera sa inyo para mabantayan niyo si Mama. Bakit naman nagkaganon? Angelica, wag mo akong masisisi, ha? Dahil kahit binibigyan mo ko ng pera, hindi ibig sabihin nun kailangan nakadikit ako sa mama mo 24 oras. Tita Gina! May sarili akong pamilya na dapat na siyang inaalagaan ko. Pero pinagbigyan ko ang kahilingan mo dahil naaawa ako sa kapatid ko. Tita, hindi ko naman kayo sinisisi. Ang akin lang, sana inagahan niyo yung pagpunta kay Mama. Siguro kung alas 6 kayo pumupunta sa amin kesa alas 8, alas 9, baka buhay pa si Mama ngayon. Ano mo, nanggigigil na ako sa'yo, bata ka. Pinagpapasensyahan lang kita pero sumusobra ka na. Para sabihin ko sa'yo lahat ng ito kasalanan mo. Wala ka nang pakialam sa sarili mong ina. Tingnan mo nga ngayon. Imbis na tumakbo ka kung nasaan ang mama mo. Ito ka nakikipagsisihan sa akin. Bakit? Natatakot ka? Natatakot kang harapin ang mama mo? Hala, pumunta ka doon! Magpakita ka sa nanay mong wala ng buhay. Siya ang pagalitan mo. Dahil wala na siyang ginawa kundi bigyan ka ng problema. Hala, sige! Awahin mo siya sa pagiging pabigat niya sa'yo! Yun ang tingin mo kay Florinda, hindi ba? Isang sagabal. Kaya malamang iiyak-iyak ka ngayon. Pero tiyak ko, pag nailibing ng kapatid ko, isa kaluluwag ang paghinga mo. Dahil sa wakas, malaya ka na sa kahit anong responsibilidad. Tony, atake sa puso ang ikinamatay ng mama ko. Parang hindi totoo, narinig ko mula kay Tita Gina. Para sa akin, napaka-imposibleng bawian ng buhay si mama. Bata pa siya eh. Malakas pa ang pangangatawan kung tutuusin. Hindi pa niya dapat oras dahil marami pa kaming kailangang gawin. Hindi pa niya nasusulit ang buhay na malaya sa mga responsibilidad. Marami pa kaming kailangang gawin na magkasama. Kaya lang, hindi na ako nahintay ng mama ko. Hanggang sa naisip ko na baka pwede pa. Pwede ko pang maihabol kay mama ang mga pangako ko. May ilang araw pa naman bago namin siya ihatid sa huling hantungan. Pero Tony, sakalang natanggap ng utak ko ang katotohanan nang makita ko na si mama nakahiga sa isang kama sa ospital na akala mo natutulog lang. Josel, tapos ka na pirmahan yung mga papeles. Ako na magbibigay sa tsuhin mo o ikaw na? Ako na. Kasi susubukan mong tawaran yung kailangan mong bayaran. Sigurado ka ba sa pinili mong memorial package? Kalahating milyon yun, Anggi.
Oo, yun ang gusto ko. Para naman kay mama yon. Yun na lang ang huling bagay na magagawa ko para sa kanya. Hindi pa nga yun ang pinakamahal, di ba? Kung kaya ko lang kukunin ko yung pinakamahal Uy, halos 1 milyon yung pinakamahal nilang package, ha? Yun na lang kaya, no? Ay, total pwede namang hulugan, di ba? Babe, malma ka lang. Raf, andito ka na pala. Babe, pwede mo ba akong tulungan? Bala ko kasi mas mataas na package yung kunin ko para mas maganda yung paghihimlayan ni mama. Angge, babe. Huwag ka magpadalos-dalos ng desisyon. Hindi biro ang gasto sa pagpapalibing. Pwede naman daw installment Bakit ka gagastos ng halos 1 milyon para lang Para kay sa... mama. Bakit hindi? Para sa namayapa na. Rafael, minamaliit mo ba ang mama ko? Hindi ba siya pwedeng magkaroon ng magandang burol? Nandun na ako sa magandang burol. Mamahali na nga yung package na kinuha mo kung tutuusin Pero isagad mo pa hanggang halos 1 milyon ba yon, Josel? Oo, pero may iba pang pagpipilian. Meron pa ngang higit 1 milyon Diyos ko po. Higit 1 milyon. Kalain mo yon, Angge. Mahal ko si Mama Florinda. Pero hindi praktikal ang gumastos ka ng sobra-sobra para sa burol niya. Hindi naman madadala ni Mama Flor sa langit ang anumang kasama niyan sa package na yan. Hindi mo ko naiintindihan Regalo ko to kay mama. Ito na lang ang pwedeng gawin ko para makabawi sa kanya. Tapos titipirin ko pa siya. Hindi nga kasi praktikal, Wala akong Angge. pake. Josel, palitan mo yung package. Kunin mo yung sinasabi ko. Sigurado ka? Oo. Babe, saan ka kukuha ng perang pambayad? Hindi na ako matutulog para makapagtrabaho. Kung kailangan ko magbenta ng gamit, gagawin ko. Oh my God. Hayaan mo na nga ako, Rafael. Hindi naman kasi ikaw yung namatayan Ako. Kaya kung meron man dapat magdesisyon dito, ako lang yun. Wala nang iba. Babe, nandito na yung mga dagdag na bulaklak. Saan ipapwesto? Doon na lang sa magkabilang gilid ni Mama. Pantay yung pagkakahilera, ha? Sige. Ito na ba yung huli mga bulaklak na pinadeliver mo? Oo yata. 3 resibo yung pinirmahan ko nandun sa bag ko. Okay, sige. Sisilipin ko na lang. Angge! Oh, Handa na yung caterer para mag-serve ng pagkain dun sa kabilang kwarto. yung mga lamesa may mantel na. Oo, mukha na ngang restaurant dun Sige. Pakitulungan naman ako sabihan yung mga bisita na pwede silang kumain doon. O sige. Pero alam mo, pwede daw ata buksan yung mga sliding door para makita ng mga tao na nandun yung kainan. Ah, talaga? O sige, paki na lang ha. Okay. Ay, kuya, yung mga bulaklak ko. Yes po, ma'am. Nakikiramay po, ma'am. Salamat. Bale, pakihilera na lang po sa magkabilang panig. Pantay ho ang dami ha. Sige po. Salamat po. Babe, Oh, andyan na sina Tita Gina kasama yung mga pinsan nila ni Mama Florinda. ay, sige. Paki na lang tong sina kuya ha. Sige, ako na bahala. Thank you. Tita Gina. Sina Tito Pasingho, tsaka sina Tita Ita. Ayun, pinapunta ko muna dun sa may catering. Nauuhaw na raw sila. Yung mga pinsan ko po, nasa na? Papasok na rin yun dito. Naghanap pa sila ng paradahan. Napagod ho ba kayo sa biyahe? Napakalaki naman itong chapel na nakuha mo. Gusto ko ho kasi komportable ang lahat Yung lahat makakaupo. Kumuha ka pa ng caterer. Opo, kasi alam kong ayaw ni Mama na magutom yung mga bisita Katunayan ho nga niyan, tita. Kung gusto niyo pong magpahinga, meron pong kasamang kwarto to. May kama, may sofa. Pwedeng-pwede po kayong mahiga muna dun. Huwag po kayong mag-alala, mukha pong pang-hotel yung kwarto. Mukhang malaki na gastos mo dito Pati yung paghihimlayan ng kapatid ko. Gawa ba sa bakal yan? Opo. Tita, gusto ko po kasing ibigay kay Mama yung pinaka magandang burol. Mga paborito niyong bulaklak, pati kulay, paborito niyong mga pagkain. Ito na lang po ang pwede kong mabigay kay Mama. Ito ba ang
paraan mo ng paghingi ng tawad sa kanya. Po, Anong pakiramdam, Angge? Na nabigyan mo ng engranding buro lang nanay mo. Kaya ka pala nagkakanda-kuba-kuba kakatrabaho. Para magbukang reyna ng kapatid ko bago siya ilibing. tita, hanggang ngayon po ba ay galit pa rin kayo sa akin? Hindi ako galit, Angge. Masama ang aking loob. Magkaiba yun. At pasensya na kung mabigat pa rin ang loob ko sa'yo. Tita, kung alam niyo lang, lunod na ako sa pagsisisi. Punong-puno ako ng panghihinayang. At dapat lang na ganun nga ang maramdaman mo. Pero sana bigyan niyo naman ho ako ng kahit konting pag-unawa. Hindi yung nagdadalamhati na nga ako. Lalo niyo pang ipinagdidikdikan sa akin yung mga naging pagkakamali ko. Kasi yun na lang ang pwede kong gawin para sa kapatid ko. Dahil namatay siyang hindi man lang nasulit ang kanyang buhay kasama ang anak niya. Ginugol niya yung mga huling araw niya. Kakahintay sa'yo pero hindi ka dumating. Kaya kahit ilibing mo pa sa ginto si Florinda, hindi mo na mababawi ang pasakit na idinulot mo sa kanya. Tita, ito na lang ang huli kong sasabihin, Angge. Sana, pag ikaw naman ang naging isang ina balang araw, sana hindi mo danasin ang sinapit ng kapatid ko. Sana mahalin ka at pangalagaan ka ng anak mo. Kahit alam niyang wala na siyang pakinabang sa'yo. Sige na, pupuntahan ko na ang kapatid ko. Sayang naman lahat ng ginastos mo. Tony, halos ubusin ko na lahat ng ipon ko para lang mabigyan ng napakagandang buro lang mama ko. Pero sa kabila ng mga mamahaling bulaklak, mga pagkain at kung ano-anong dekorasyon, alam kong hindi pa rin mabubura ang mga kasalanan ko. Nagkamali ako, nabulag ako sa pera. Masyado akong naging kampante na magiging maayos ang lagay ni mama kahit wala ako sa tabi niya. Akala ko mahaba pa ang oras ko. Tony, magsilbi sanang aral ang aking kwento. Dahil kahit halos isang taon nang lumipas, hindi pa rin mawala-wala sa dibdib ko ang bigat at pagsisisi. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, hinding-hindi ko iiwan si mama. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa